Noro, for example, may niluluto ako, ganyan, may niluluto ako. Tinatawag ko siya para patikman sa kanya yung niluto ko, ganun. Pero, hindi mo kasi maiwasan na may galit pa. Kasi, hindi naman agad-agad yun mapaprocess, di ba? May time dun na mawala talaga yung galit ko sa kanya. Kasi lumaki talaga ako na sinasaktan niya ako. Totoo yun. Sinasaktan niya talaga ako. As in, ilang beses na po. Ang dami ko ng pasa na kulang na lang talaga nun pag sinabi ko pag maulit pa ulit, ipapademanda ko siya. Kasi parang hindi na po talaga siya normal eh. Ang dami, ilang beses na po akong may pasa sa ginagawa niya sa akin. Yes. Simula pa talaga nung bata ako, sinasaktan na niya ako. Oo, yun nga, yun, parang feel ko yun yung yun yung reason bakit galit na galit siya sa akin. Bakit siya nananakit sa akin kasi baka may inggit talaga siya sa akin. Sabi ko, bakit naman? Bakit naman ganun? Shijin. Kaya naintindihan ko siya sa part na yun. Kasi sino ba naman ako, 'di ba? Sabi mo heart to heart. Hindi kasi yun tumatalab sa kanya yung heart to heart. Hindi tumatalab yun sa kanya. So, hindi po siya nakikinig. Hindi po talaga siya nakikinig. Sinabihan na po siya ng foster parents ko kung kahit ano mang mangyari, magalit man siya sa akin, wag lang siyang manakit. Pero, ginagawa niya pa rin pala. Always niya pa rin nagagawa. Fury, hello. Oo, matagal na po siyang sinabihan ng foster parents ko, pero hindi pa din siya nagbabago eh. Parang yung sarili ko na lang yung nilayo ko sa kanya. Kasi buong buhay ko, bugbog ako sa mga ginagawa niya sa akin. Kasi yung mga pinagdaanan mo, you deserve to be treated right. Yun nga din yung ko, sabi ko, yung goal ko is, aalis ako sa bahay na to. Yun yung goal ko dati. Ako, magsa-strive hard talaga ako para makalayas ako sa bahay na to. Kasi parang, yung bahay na to, para siyang bahay ng demonyo. Yun yung ko nun. Yes, yes naman. Ano naman, oo, sa puso ko may galit pa din ako, pero hindi ko pinapakita sa kanya na may galit ako. Yun yun. Hindi ko pinapakita sa kanya na may galit ako. Oo, yun yung ko dati, sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng stable na income sa buhay ko. Yun lang yung pangarap ko. Aalis na talaga ako sa bahay na to. Isang tao lang, wag mo damay foster parents mo. Yun nga, kasi yun yung ko, yun yung feeling ko pag nandun ako sa bahay na yun, para siyang demonyo na bahay. Pero hindi naman wala naman Pero kasi sa bahay kasi na yun, wala kasi akong nakakausap, wala akong masasabihan ng problema ko. Parang pag magsasabi ako ng problema ko, walang makikinig sa akin. Kaya yun. Pero mahal na mahal ko pa rin yung foster parents ko. Sabay po ako ng pinsan ko. Mm-mm. Sabay po ako ng pinsan ko. Kumpanya na lang kita ng siya, sabay ka na. Yes.
MK, diyan ka na oo, uwi naman ako sa bahay po. Parang gusto ko lang po ilayo muna yung sarili ko dun. Baka kapag ilalayo ko muna, baka kapag babalik ako dun, magiging okay na. Yun. Baka magbago siya na wala ako saglit, ganun. Baka ma-realize niya yung buhay ba? Kung kung bakit siya nananakit. Gusto ko ma-realize niya yun eh. Daiki. Kaya, pag may magiging asawa man ako, yun yung ayaw ko. Yung nananakit. Kasi bugbog na ako buong buhay ko, bugbog na ako. Tapos, bugbog pa ako sa ganito. Baka pero need mo communication sa kanya. Oo, kakausapin ko sana, pero hindi kasi siya nakikinig. Hindi. May sariling mundo kasi siya. Kaya sabi ko, sige, i-give space ko muna sa kanya yun. Hindi ko muna siya aanuhin dun. Kasi hindi talaga siya nakikinig eh, swear. Autistic? Hindi naman siya autistic eh. Normal na tao siya, pero may pride talaga siya. May pride. Ang taas ng wall niya. As in, laron-laron. Hindi ko din alam kung bakit ganun siya. Eh, hindi naman nananakit yung foster parents ko. 'Di ba? Usually,